Sa ating pag-aaral at nais ko po kayo na pangunahan sa pagbasa sa aklat ni Tito, kabanatang 2 at talatang 11 hanggang 13, kung saan dito ang ating paksain ay ating pag-aaralan. Sabi sa Tito chapter 2 verse 11, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao, na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutang ito. Verse 13, nahintayin yaong mapalad na pag-asa o yung blessed hope sa salitang English, at ang pagpapakita ng kalwalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ating po pag-aaralan, ito pong verse 13 ng Tito chapter 2. At ang ating pong magiging focus ng ating pag-aaral ngayon ay patungkol sa tinatawag na mapalad na pag-asa o yung blessed hope. Ang unang tanong siguro, bakit ba blessed hope? O bakit blessed? Pwede namang great hope, pwede namang joyful hope, pwede ring victorious hope, pwedeng promise hope, o kaya ay happy hope. Ito pong mga binanggit natin ay pwede. Kaya ginamit ni Apostol Pablo yung salitang blessed, ay sapagkat mayroon siyang gustong ibigay na pagtuturo sa atin. Sapagkat ito pong salitang blessed ay inilalahat niya na itong mga binanggit natin. Yung great hope, joyful, victorious, promise hope, and happy hope. Nakapaloob na ho lahat yan doon sa tinatawag ni Apostol Pablo na blessed hope. By the way, ito pong blessed hope o yung praise na blessed hope o yung mapalad na pag-asa ay tanging isang beses lamang ho ito nabanggit mula sa salita ng Diyos. At ito nga po ay isinulat ni Apostol Pablo. Kaya yung praise na blessed hope, wala ho kayong mababasa niyan sa Bible, liban lang dito sa Titus chapter 2 verse 13. At ito ay isinulat ni Apostol Pablo. Bakit ba blessed o bakit mapalad? Una, dapat nating tandaan na mayroon hong dalawa, isa na naghihintay, ang mga Kristiyano, at ang darating, ang ating Panginoong Hesukristo. Pareho po silang tinawag na mapalad sa salita ng Diyos. Ang naghihintay o ang mga Kristiyano, tinatawag ding mapalad. At ang darating, ang Panginoong Hesukristo, ay tinatawag ding mapalad. Unahin muna natin kung bakit naging mapalad ang mga naghihintay kay Kristo. Sabi yan sa Revelation chapter 20 verse 6, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga gaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. So bakit po tinawag na mapalad yung pong mga naghihintay kay Kristo? Sapagkat sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, lahat ng mga naghihintay kay Kristo, kaya tinawag na mapalad, sapagkat wala na hong kapangyarihan ang ikalawang kamatayan doon sa pagkabuhay na maguli. At sila ay maghaharing kasama ni Kristo ng 1,000 taon. Kaya, bakit to sila naging mapalad? At paano sila naging mapalad? Yun nga po, naligtas sila sa kapangyarihan ng ikalawang kamatayan o yung tinatawag nating dagat-dagatang apoy ng impyerno. Sinasabi sa Tito, chapter 3, verse 5, kung paano itong mga naghihintay na ito sa ating Panginoong Hesukristo na naging mapalad at naligtas sa kapangyarihan
ng dagat-dagatang apoy ng impyerno na tinatawag na ikalawang kamatayan ay sapagkat sila ay iniligtas sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Yan ho ay mababasa natin sa Tito chapter 3 verse 5. Na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Alin ba itong paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo na sa pamamagitan nito ay naligtas ang mga naghihintay sa ating Panginoong Jesucristo, kaya sila tinawag na mapalad at naligtas sa kapangyarihan ng dagat-dagatang apoy ng impyerno na siyang ikalawang kamatayan. Sabi sa unang Korinto, chapter 12, verse 13, sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Hudyo o Griego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu. So lahat po pala ng mga mapalad na naghihintay sa ating Panginoong Jesucristo na naligtas sa kapangyarihan ng dagat-dagatang apoy ng impyerno na siyang ikalawang kamatayan ay mga nabautismuhan sa Espiritu Santo. Para mas maunawaan natin kung ano ang ibig sabihin ng mabautismuhan sa Espiritu Santo, ay mayroon tayong paglalarawan. Gaya halimbawa, ng marriage at saka ng wedding. Ano ba ang kaibahan ng wedding at ng marriage? Yung pong wedding ay simbolo o paglalarawan ng marriage. Kaya nga po sa wedding ay marami tayong makikita doon na mga paglalarawan gaya ng kalapati na naglalarawan ng pagiging faithful ng mag-asawa. Gaya rin ng singsing kung bakit bilog, sapagkat eternal ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. At gayon din ang mga kandila, ang mga belo, ang mga tali, ay lahat ito ay naglalarawan sa buhay pag-aasawa. So yung pong marriage, inilalarawan ito ng wedding. Ganyan din po kung paano ang bautismo sa Holy Spirit ay inilalarawan ng bautismo sa tubig. Sapagkat sa bautismo sa tubig, ang isang nananalig at nananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay inilulubog at iniaahon. Paglalarawan yon na siya ay namatay at nabuhay na maguli kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung pong ginagawa sa bautismo sa tubig na paglulubog at pag-ahon, yan po ay paglalarawan ng bautismo sa Holy Spirit. Ito po ay ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa Romans chapter 6 verse 3. Patuloy. O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan. Ang tinutukoy po rito ni Apostol Pablo na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay ang bautismo sa Holy Spirit. Verse 4, tayo nga'y nangalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba. At nang sa gayoy, wag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Kaya ang bawat nananalig kay Kristo na sumasampalataya
Sila po na nabautismuhan sa Holy Spirit na nakasama ni Kristo sa kanyang pagkapako, pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay na maguli, na inilalarawan ng bautismo sa tubig. At ito pong mga naghihintay sa ating Panginoong Jesucristo, kaya po mapalad, sapagkat sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang muling pagpapakita, tayo ay sasalubong sa alapaap, sa pagkabuhay na maguli, tayo ay naligtas sa kapangyarihan ng dagat-dagatang apoy ng impyerno na siyang tinatawag na ikalawang kamatayan. Sinabi nga natin na kaya tinawag ni Apostol Pablo na blessed hope, sapagkat bukod sa mapalad, yung naghihintay, ang mapalad pa ay ang darating na ating Panginoong Jesucristo. Sinasabi yan sa unang Timoteo chapter 6 verse 15. Sa 1 Timothy chapter 6 verse 15, na sa kanyang kapanahunan, si Kristo po yun, ay ipahahayag siya sa kanyang pagdating na mapalad at tanging makapangyarihan, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. So, hindi lamang po pala mapalad yung naghihintay, tayo po yun, ng mga Kristiyano. Mapalad din po yung pong darating. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, ayon sa kanyang kapahanahunan, ay ipahahayag siya na mapalad. Bakit po tinawag na mapalad ang ating Panginoong Jesucristo na siyang darating na atin namang hinihintay? Una, nung siya ay naparito sa kanyang pagkakatawang tao, siya ay hinirang ng Diyos. Ibig sabihin, siya ang pinili ng Panginoong Diyos. Sabi yan sa Matthew chapter 3 verse 17, at narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Ito po yung pagkakataon ng ating Panginoong Jesucristo ay mabautismuhan, bumaba ang banal na Espiritu sa anyo ng kalapati, at mayroon tinig mula sa langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Bukod sa siya ang hinirang, kaya siya tinatawag na mapalad, sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang pagkakatawang tao, tinapos niya ang gawaing pagliligtas doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi yan sa John chapter 19 verse 30, nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, naganap na, it is finished. At iniyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. So, ang Panginoong Jesucristo na ating hinihintay, kaya po pala siya tinawag na mapalad, sapagkat sa kanyang unang pagparito, siya ang hinirang ng Diyos na maging tagapagligtas at Panginoon ng mga nananalig sa kanya. Bakit? Sapagkat siya ang tumapos sa gawaing pagliligtas nung siya ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Bukod doon, siya ay may dalang reward. Sa kanyang muling pagparito, ay daladala niya ang katuwaan at kagalakan, sapagkat meron po siyang daladalang reward o gantimpala. Saan? Para kanino? Para sa mga naghihintay sa Kanya, na mga mananampalatayang Kristiyano na katulad natin, na mga mapapalad din. Sabi yan sa Isaiah chapter 40, verse 10, narito, ang Panginoong Diyos ay darating na gaya ng makapangyarihan, at ang Kanyang kamay ay magpupuno sa ganang Kanya. Narito, ang kanyang gantimpala o yung reward ay dala niya, at ang kanyang ganti ay nasa harap niya. So bakit po tinatawag na mapalad ang ating Panginoong Jesucristo? Sapagkat siya ang hinirang ng Panginoong Diyos Ama na maging tagapagligtas, sapagkat
kanyang tinapos ang gawain ng pagtubos o pagliligtas nung siya ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo at pagkatapos ng 3 araw, siya ay muling nabuhay at pagkalipas ng 40 araw, siya ay umakyat sa langit at nangako na siya ay muling babalik. At sa kanyang pagbabalik, dala-dala niya ang gantimpala. Para saan at para kanino? Para sa mga naghihintay sa kanya, sa mga nananalig at sumasampalataya sa kanya. Kaya sabi ni Tito sa verse o ni Apostol Pablo kay Tito sa verse 14 ng chapter 2 na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. So kaya po tinawag na blessed sapagkat yung mga naghihintay kay Kristo ay tinatawag na mapalad. At ang hinihintay na si Kristo ay tinatawag ding mapalad sapagkat siya ang hinirang ng Diyos na maging tagapagligtas sapagkat kanyang tinapos ang pagliligtas sa mga tao sa pamagitan ng kanyang dugo na kanyang inialay doon sa krus ng Kalbaryo at siya sa kanyang muling pagparito, dala-dala niya ang reward para sa mga taong naghihintay sa kanya. Pumunta naman tayo doon sa hope. Ulitin natin ang ating pinag-aaralan, ang focus ng ating pag-aaral sa ating binasang mga talata sa Tito chapter 2 verse 11 hanggang 13, nakapokus po tayo sa parirala o sa praise na blessed hope. Punta naman ho tayo doon sa tinatawag na hope o yung pag-asa. Ano ang ibig sabihin ni Pablo patungkol sa pag-asa? Sinasabi ni Apostol Pablo na ang ating pag-asa walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sinasabi yan sa unang Timoteo chapter 1 verse 1. 1 Timothy chapter 1 verse 1, si Pablo na apostol ni Kristo Jesus ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Kristo Jesus na ating pag-asa. So si Kristo po pala ang tinatawag nating pag-asa. Kaya mapapalad ang mga naghihintay kay Kristo sapagkat sa kanyang muling pagparito, siya ang ating pag-asa. Si Kristo, sa kanyang muling pagparito, dala-dala niya yung pag-asa ng kaluwalhatian o yung tinatawag na hope of glory. Sabi yan sa Colossus chapter 1 verse 27, na sa kanila'y minagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hentil, na ito'y si Kristo na nasa inyo, na pag-asa ninyo sa kaluwalhatian o yung tinatawag na hope of glory. Bakit tinawag na hope of glory? Sapagkat tayo na mga nagsisihintay sa Kanya, tayo'y makakapiling ni Kristo sa Kanyang kaluwalhatian doon sa Kanyang tahanan sa langit. Kung paanong si Kristo, bago umakyat sa langit, ay nagtaglay ng glorified body, tayo man na mga mananampalatayang Kristiyano ay pagkakalooban din ng glorified body. Kaya kumpleto na ho. Naligtas na ang ating kaluluwa, na-born again na ang ating mga espiritu, at binigyan na tayo ng katawang maluwalhati. Sa pagparito rin ng ating Panginoong Hesukristo, dala-dala niya yung tinatawag na hope of resurrection. Sabi yan sa Acts chapter 24, verse 15, na may pag-asa sa Diyos na siya rin namang hinihintay nila na magkakaroon ng pagkabuhay na maguli ng mga ganap at gayon din ng mga di ganap. Kaya ang pag-asa na hinihintay ng mga nananalig sa ating Panginoong Hesukristo ay ang pag-asa ng pagkabuhay na maguli. Kaya nga, ang mga mananampalatayang Kristiyano,
Tinuturuan tayo ng mga salita ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo na hindi tayo dapat matakot sa kamatayan. Oo, tayo ay dumarating sa mga bagay na tila nahihirapan tayo, sa mga bagay na ating kinakatakutan, sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng kabalisahan. Pero ang lahat ng iyan ay nagbibigay ng pag-asa sa mga naghihintay sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Sapagkat kung datnan man tayo ng kamatayan, meron tayong pag-asa na na magkakaroon ng pagkabuhay na maguli sa araw ng pagpapakita ng kalwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang muling pagparito, meron din siyang daladalang pag-asa na hope of salvation. Sabi yan sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 8. Datapwat, palibasay mga anak tayo ng araw, mangagpigil tayo na isuot ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig, at ang maging turbante ay ang pag-asa ng kaligtasan. Yung pong turbante rito, ito po yung helmet of salvation. Yung pag-asa ng kaligtasan. Kaya ang ating Panginoong Hesukristo, hindi lamang nagbigay ng pag-asa sa kalwalhatian, pag-asa sa pagkabuhay na maguli, nagbigay rin siya ng pag-asa ng kaligtasan, sapagkat si Kristo nga po ang siyang ating tagapagligtas na inaasahan na ililigtas tayo sa ikalawang kamatayan, sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, na siyang nagari sa mga tao nang sila ay magkasala. Tinatawag din ng unang Tesalonica, chapter 5, verse 8, na ang dala ng Panginoong Hesukristo sa kanyang muling pagparito ay ang hope of eternal life. Sinasabi yan sa Tito chapter 3, verse 7, upang sa pagkaaring ganap sa atin, sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ay maging tagapagmana tayo, ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. So, yan po yung mga pag-asa na ating hinihintay sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. At yan po ang dahilan kung bakit tayo mapalad na mga naghihintay kay Kristo. Sapagkat merong pangako ang Diyos sa atin na pag-asa na nakalaan sa mga naghihintay sa Kanya. Yung pong hope of glory, yung pong hope of resurrection, yung hope of salvation, at yung pong hope of eternal life. At lahat ng itong pag-asang ito ay makikita natin sa ating Panginoong Hesukristo, sapagkat siya mismo ang ating pag-asa. Para sa ating pagwawakas, nais ko pong tanungin kayo, ano ang ating inaasahan sa buhay na ito ngayong may pandemya? Marahil, ang iba ay umaasa na sana magkaroon na ng bakuna para matapos na itong COVID-19. Kaya nga marami ang natuwa nung ipahayag ng ating Pangulo na meron ng bakuna na ino-offer ang Russia. Yun nga pong tinatawag na Sputnik 5. Pero marami sa ating mga kababayan ang tila baga nag-aalangan sapagkat para bang minadali itong bakunang ito. Kaya nga, nung sabihin na meron testing na gagawin sa mga Pilipino, yung iba merong agam-agam. Bakit kami ang uunahing pabakunahan? Hindi ba pwede yung iba na lang muna? At merong nga mga na-interview na mga senior nun bakit daw sila ang uunahin? Matatanda na sila. Bakit hindi daw yung mga kabataan na siyang mga malalakas at malulusog pa? Kapag tinanong mo naman yung mga kabataan, sabihin naman ng mga kabataan, yun na lang mga senior kasi maiksi na lang naman na ang buhay nila sa mundong ito. Parang pagpapraktisan. Nagkakaroon ng mga ganoong pangangatwiran ang mga tao dahil nga may agam-agam na baka itong Sputnik 5 na ito
mauwi lamang sa tinatawag na dengbaksya. Nagkaroon na ho ng takot eh. Ang maraming mga Pilipino, nung magkaroon nga ng issue patungkol sa dengbaksya. Kaya itong Sputnik 5, tila parang nakakatakot dahil parang minadali. Dahil ito ho, nakataya ang buhay. So itong mga pag-asa na inaasahan ng mga tao sa mundong ito, tila nawawalan na ng kabuluhan, nawawalan na ng pag-asa ang mga tao. Saan ba aasa ang mga tao? Sa pera? Pag ikaw ay dumating pala sa panahon na ikaw na ang nakasalang dahil ikaw ay mayroong karamdaman, nahawa ka na ng COVID-19, hindi mo na pala iisipin ang iyong kayamanan. Hindi mo na iisipin ang iyong mga plano na magpasyal, kumain sa ganitong lugar, puntahan yung ganoong lugar, etc., etc. Dahil nga sa ikaw ay nawawalan na ng pag-asa. Maging ang mga tao na ating inaasahan, ang Pangulong Duterte ay nagpahayag nga na kahit papaano ay nagbibigay pag-asa sa mga Pilipino na kaya nating labanan ang COVID-19 basta't magsama-sama lamang tayo at magtulong-tulong. Pero ganun pa man, lahat ng iyan ay mga tao lamang at hindi nga yan tunay na maaasahan pagdating sa pagresolba sa mga suliraning gaya na kinakaharap ng ating bansa at ng buong mundo pagdating nga dito sa pandemya. Nakalulungkot na maging ang ating mga medical frontliners, sila rin ho ay apektado, nagkakasakit at namamatay rin. Ito nga lang nabalita kamakailan lang yung si Black Panther. No? Ano ba pangalan ng Black Panther na gumanap? Si Chadwick ba? Yung Boseman, si Chadwick Boseman, na gumanap sa Black Panther. Hindi rin ho siya nakaligtas sa karamdaman at sakit, nagkaroon ng colon cancer. So maging ang mga tao na inaasahan natin, wala rin hong magagawa pagdating ho sa buhay sa mundong ito. Ang tangi lamang ho nating pag-asa, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang ating pag-asa. At ang kanyang alok, hindi ho sa mundong ito. Ang alok na buhay na walang hanggan, ang alok na kaligtasan, ang alok na kalwalhatian, lahat po yan ang alok ng Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo, ay doon po sa langit na tunay na ating tahanan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto, chapter 15, verse 19, kung sa buhay lamang na ito, tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Biruin mo kung dito lang pala tayo aasa sa mundong ito, dahil sa ating kayamanan, sa ating kalusugan, sa ating pamilya. Gusto natin lahat dito lang mangyarit maganap sa lupang ating ginagalawan. Dito ibinubuhos ng mga tao ang kanilang lakas at buhay para magkamit o magkamal ng kayamanan, para magkaroon ng maganda at masayang pamilya at tahanan. Pero ang lahat ng yan ay mauuwi sa wala. Bakit? Sapagkat ang lahat ng bagay sa mundong ito ay pawang pansamantala lamang. Kaya ang ating asahan, si Kristo, hindi dito sa buhay na ito, kundi doon sa buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, kung sa buhay lamang na ito, tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Magandang araw po, muli tayo ay pagpalain ng Panginoon.